Magandang umaga mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng banal na kasulatan at sa pagkakataong ito ay tutunghayan naman po natin yung aktual na pangangaral ni Apostol Pablo sa South of Galatia. Ito po ay nangyari nung kanyang first missionary journey at sa bandang huli ng kanyang misyon, nakarating siya po sa South of Galatia sa Antioquia ng Pisidia. At sila ay nagpasok sa sinagoga ng mga araw ng Sabat at nagsiupo. Pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, mga kapatid, kung mayroon kayong anumang aaral sa bayan, ay magsalita kayo. So, inaimbitahan sila na mangaral. At si Pablo ay tumindig at itinaas yung kanyang kamay, at kumaway-kaway at nagsabi, mga lalaking taga-Israel at kayong mga natatakot sa Diyos, magsipakinig kayo. Hinirang ng Diyos nitong bayang Israel ang ating mga magulang at pinaunlakan ang bayan nang sila'y makipamayan sa Ehipsyo at sa pamamagitan ng taas at unat ng kamay ay kanyang inilabas sila roon. So, sa introduction ni Apostol Pablo ay ipinakita niya yung paglabas, yung paglaya ng bansang Israel sa kamay ng Ehipsyo. Bakit nga ba sila pinalaya? Ito ay matatagpuan natin doon sa Exodus Kapitulo 2, talatang 23 and 25. Ito yung panahon na nahihirapan na ang bansang Israel at sila po ay humiling sa Diyos at ganito po ang nangyari. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipsyo ay namatay at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin at sila'y dumaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin at dininig ng Diyos ang kanilang hibig at naalala ng Diyos ang kanyang tipan o yung kanyang pangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob at nilingap ng Diyos ang mga anak ni Israel at sila'y kinilala. So dito, nakikita natin ang dahilan kung bakit pinalaya ng Diyos ang bansang Israel sa kamay ng Ehipsyo ay naalala niya yung meron nga pala siyang tipan. At ang tipan na ito ay may kinalaman sa blessings of all nations at ito'y gagawin ng Kristo at ang Kristo ay magmumula sa lahi niya, sa lahi ni Abraham. At itong ipinalaya niya sa mga kamay ng Ehipsyo ay bansang Israel na ito ay lahi niya at dito manggagaling ang Kristo. At nung matapos siyang palayain, ay sinubaybayan ng Diyos ang buhay ng mga Israelita. At sa verse 18, sabi, at ng panahong halos na taon ay kanyang binata ang mga kaugalian nila. So, ang Diyos pa ang nagtiis doon sa mga masasamang pag-uugali, mga pasaway na mga Egyptian, mga Israelita, dahil sa kanyang pangako. At nang maiwasak na niya ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ay ibinigay niya sa kanila ang kanilang lupain na pinakamana sa loob ng halos 450 taon. So, 450 years, na minana ng mga Israelitang ito ang Kanaan. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay binigyan sila ng mga hukom hanggang kay Samuel na propeta. At pagkatapos noon ay nagsihingi sila ng hari at ibinigay ng Diyos sa kanila si Saulo na anak ni Kis na isang lalaki sa angkan ni Benjamin sa loob ng 40 taon. At nang siya alisin niya ay ibinangon niya si David upang maging hari nila na siya rin namang pinatutuhanan niya at sinabi, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Sa 23, dito na nga inintroduce ang ating Panginoong Kristo sa pangaral ni Apostol Pablo at ang sabi, sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Pansinin po natin, ano nga ba ang ipinangako ng Diyos kay David? Di ba ang ipinangako ng Diyos kay David ay itatayuan siya ng
bahay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang binhi na pagbibigyan niya ng kaharian, no? Pinangako ng Diyos ang Kristo kay David upang ito ay magtayo naman ng bahay o ng iglesia para sa Panginoon. Sa 24, ang sabi, nang unang ipangaral ni Juan ang bautismo ng pagsisisi sa buong bayang Israel bago dumating si Jesus, at nang ginanap na ni Juan ang kanyang katungkulan ay sinabi niya, sino baga ako sa inyong akala? Hindi ako siya, hindi ako ang Kristo, no, sa ibang salin, no? Dapat narito may isang dumarating sa hulihan ko na hindi ako karapat-dapat magkalag ng mga pangyapak ng kanyang mga paa. So dito pinatunayan ni Apostol Pablo na nung dumating si Juan at inakalang si Kristo, mariing tinanggi ni Juan sapagkat hindi naman talaga siya ang Kristo, at ang Kristo ay yung darating sa hulihan niya. So verse 26, ang sabi po rito, mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham, at mga sa inyo'y nangatatakot sa Diyos. So ina-address niya uli doon sa mga Hudyo, mga lahi ni Abraham, at sa mga Hintil, yung mga nangatatakot sa Diyos. Ang sabi, sa atin ipinadala ang salita ng kaligtasang ito. Ito nga po yung ebanghelyo na kanilang ipinangangaral na nagmula doon sa pangako ng Diyos kay Abraham. Sa 27, ang sabi, sapagkat silang nangananahan sa Jerusalem at mga pinuno nila dahil sa hindi nila pagkakilala sa Kanya, ni sa tinig ng mga propetan sa tuwing Sabat ay binabasa, ay kanilang tinupad ang hatol sa kanila. Nung pinatay nila yung Jesus, yung Kristo na sinugo ng Diyos. Sa 28, ang sabi, at bagaman hindi sila nakasumpong sa Kanya ng anumang kadahilanan, sukat ikapatay, gayon may kanilang hiningi kay Pilato na siya ay patayin. So sa tuwing pangangaral ng Ebanghelyo, mapansin po natin, hindi mawawala yung death, burial, and resurrection ng ating Panginoon Jesus, sapagkat ito yung patunay na siya nga ang Kristo. 29, at nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa Kanya, nasusulat sa Old Testament na siya ay mamamatay, lilibing at muling mabubuhay, ay kanilang ibinaba siya sa punong kahoy at inilagay siya sa isang libingan. 30, dapat siya binuhay na mag-uli ng Diyos sa mga patay. 31, at siya nakitang maraming mga araw makasama na niyang nagsiahong buhat sa Galilea hanggang sa Jerusalem, na siyang mga saksi niya ngayon sa bayan. So pinakikita niya ito sa Pablo, 49 AD pa lang, magpo-49 AD pa lang itong taon na ito, sapagkat yung first missionary journey ni Apostol Pablo ay umiral nung 44 AD hanggang 49 AD. Ang sabi, at siya nakitang maraming mga araw na kasama niya umahong buhat sa Galilea hanggang sa Jerusalem, na siyang mga saksi niya ngayon sa bayan. So yung mga nakasaksi nung 33 AD ay tinitiyak na Apostol Pablo na buhay pa, na pwede pang tanungin tungkol sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. 32, at sabi, at dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang. Ano po yung pangakong ipinangako sa mga magulang? Na siyang naging dahilan kung bakit pinalaya ng Diyos ang bansang Israel sa kamay ng Egyptyo. Yung pong blessings of all nations. Na naalala niya na may pangako nga pala siya, kaya nga niya pinalaya ang bansang Israel. Verse 33. So, sabi niya, dinadala namin kayo ng mabuting balita, natupad na yung pangako ng Diyos sa mga magulang. Ito pa ang isang natupad. Ang sabi, sa verse 33, ang sabi, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak na muling buhayin niya si Jesus, gaya naman na susulat sa 2 awit. Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Ano ba ang tinutukoy doon sa aklat ng mga awit? Ito po ay naroon po sa Psalm chapter 2 verse 6 to 7. Ganito po ang ating mababasa. Ngayon may inilagay ko ang aking hari sa aking bayan na bundok ng Sion, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa
sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. So yung pong uh, kasabihang ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita, ito ay may kinalaman dun sa pag-coronation ng ating Panginoong Kristo bilang kanyang hari. No? Nung sabihin ng Diyos na ikaw ang aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita, ito ay yung pagpuputong ng korona ng ating Panginoong Kristo o pagluluklok sa ating Panginoong Kristo bilang hari. Sabi niya, gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Yun po ang ibig sabihin po, no? Sa 34, sabi, at tungkol sa muling binuhay niya upang ngayon at kailanmay huwag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay nagpapala ni David. At itong pure mercy of David, ito po yung eternal covenant na may kinalaman sa salvation of mankind. So verse 35, ang sabi po, sapagkat sinabi rin naman niya sa ibang awit, hindi mo ipagkakaloob na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ito po yung nabanggit din sa Acts 2, no? Sa pangalan ng Pedro, na may kinalaman sa pagiging hari ng ating Panginoon sa Kristo. Verse 34, dapat yaong binuhay na mag-uli ng Diyos ay hindi na makakita ng kabulukan. Verse 38, sabi, kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. So, ipinangaral ang salita ng kaligtasan na may kinalaman sa pangako ng Diyos sa mga magulang na blessings of all nation, at ngayon nga sa pamamagitan ni Jesus ay ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. At itong kapatawaran ng kasalanan, hindi ito magagawa ng kautusan. No? Yung pag ikaw ay naghandog ng animal sacrifices, ikaw ay patatawarin sa iyong mga kasalanan. Pero ito yung pagpapatawad ng kasalanan sa pamagitan ng animal sacrifices. Ito ay shadow lamang ng reality, sapagkat ang reality po ay yung katawan ng ating Panginoon Kristo na inihahandog para sa kasalanan. Dumating na ang reality, wala na tayo doon po sa shadow o sa anino ng mga bagay na magsisidating. Kaya nga sinabi dito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Sapagkat ang aariing kayong ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, na siya mismo ang gumawa ng paghahandog para sa ating mga kasalanan. Sa 40, ang sabi po, magsipag-ingat nga kayo na baka magsiilapit sa inyo ang salita ng mga propeta. Tingnan ninyo ang mga mapagwalang halaga at mga gilalas kayo, at kayo mga param, sapagkat ako'y gumawa ng isang gawa sa inyong mga kaarawan, isang gawang sa anumang paray hindi nyo paniniwalaan kung sasaysayin sa inyo ng sino man. So dito tinapos niya po sa Pablo yung kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, at nakita natin yung kanyang pangangaral ng Ebanghelyo tulad rin nung kanyang sinulat doon sa aklat ng Galacia na may kinalaman sa pangako ng Diyos sa mga magulang, at may kinalaman sa pangako ng Diyos kay Haring David. Ano pangako ng Diyos sa mga magulang? Ito po yung blessings of all nations. No? Ang pangako naman kay Haring David ay sa binhi niya magkakaroon ng hari o ng Kristo na siyang magtatayo ng kanyang bahay, bahay sa Panginoon. At ito nga rin po yung message niya po sa Pablo dito po sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo dito po sa South of Galatia. Matapos siya mangaral, sabi, at pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. 43, nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at naging Hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe,
na, na sa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimo na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. No, at yun nga na yan, datapwat nang nakita ng mga Hudyo, ang mga karamihan ay nakapuno ng kapighinit, ng selos, no, ng inggit, at tinutulan ang mga bagay na sinilita ni Pablo at nagsipamuso. Ito po yung istorya doon po sa first missionary journey ni Apostol Pablo, na siya po ay nangaral sa south of Galatia ng ebanghelyo. At itong ebanghelyo namang ito ay ay sininsay, no, ng mga Hudyo, o ito ay pinasama, ang sabi, no, pinervert ng mga Hudyo itong pangangaral ni Apostol Pablo. So pareho rin po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Galacia na may kinalaman sa pangangaral ng ebanghelyo. No? Ang ebanghelyo ito ay yung blessings of all nation. So maraming salamat po sa inyong pakikinig.